Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Karen, isa sa napakarami ninyong tambalanista na OFW. 8 oras akong nagtatrabaho araw-araw, kaya 8 oras din akong nakikinig sa podcast ninyo. Sumulat ako dahil naisip ko na kung ibabahagi ko siguro ang nadarama kong lungkot sa inyo, baka sakaling mabawasan kahit konti. Nanganak ako sa ibang bansa. Sa loob ng 1 buwan at kalahati, solong-solo naming mag-asawa ang bagong silang naming anak. Saksi ako sa mga una niyang iyak at ngiti. Hindi ko malilimutan ang amoy gatas niyang mga pisngi. Napuyat ako sa kakahele sa gabi pero hindi ko alintana. Nagpapadede ako na madaling araw pero kahit antok na antok, hindi ako nakakadama ng pagod. Paborito kong gawin ang paliguan siya at palitan ng diaper. Matapos ang 1 kalahating buwan, kinailangan namin siyang iuwi sa Pilipinas dahil mag-e-expire na ang newborn child visa niya. Ang sakit kasi pag alis namin ng Pilipinas, hindi na namin siya kasama. Wala na siya sa kwarto gaya ng dati. Ang tanging naiwan ay yung mga newborn clothes niya at mga lampin sa cabinet. Salamat sa teknolohiya kasi nakikita ko siya sa CCTV. Hindi ko maiwasang mainggit sa nag-aalaga sa kanya. Minsan naiisip ko, paglaki niya, magtatampo kaya siya dahil kinailangan ko siyang iwan. Sana maintindihan niya na nagsisikap kami ng papa niya para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Kahit ang kapalit nito ay matinding pangungulila sa kanya. Kahit 1,000 beses kakayanin naming magsakripisyo para sa kanya. Hindi kasi namin kayang makita na hindi namin na ibibigay ang mga pangangailangan niya. Sa ngayon, yung unan niyang amoy gatas na hindi ko pa nilalabhan ang kayakap ko sa pagtulog. Katabi ko yung tablet kung saan nakikita ko siya sa CCTV para nababantayan ko pa din siya kahit malayo ako. Sa screen muna ng tablet ko siya hahawakan at hahagkan. Araw-araw kong pipilitin na hindi mahadlangan ng milya-milyang distansya ang pagiging ina ko sa kanya. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Isang mahigpit na yakap sa mga kapwa ko OFW moms na nangungulila sa kanilang mga anak. Ang inyong tambalanista, Karen. Ayan. Hello sa'yo, Karen. Feeling ko lang, whether nandyan ka o wala, magrereklamo yung bata. Ewan ko ha. Ako kasi I would say na I'm a hands-on mom.
kung hindi nagkasakit si Princess, malamang dumidede pa si Patapot hanggang 4 years old, feeling ko. Kahit kumpleto ng mga ipin niya. Yung asawa mo nga dumidede pa rin hanggang 44 ngayon. na siya. Yun pa bang 4 years old? Yun pa bang 5 years old? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi nga issue yung pagdede nung tatay. Anak pa ba? Sa bagay. Ay, ano ba dede sinasabi mo? Hindi. Yun na yun. Yun na yun. Hindi, I would say talaga na na hands-on mom. Kahit na kung makapagtrabaho ko minsan, parang minsan sinasabi ni iba, alam mo kung rumakit ka, akala mo ang anak mo 15. Sabi ko, hindi 15 ang anak ko, pero 15 kilos of rice sila every day. So, parehas lang. So, I mean, ito lang yung sasabihin ko sa'yo, Karen. Parang whether you're here or you're not, kasi ikaw ay nasa OFW, meron at meron silang sasabihin. Kasi, yun nga, as I was saying, I would say na very hands-on ako. So, hindi man kasing hands-on like nakita ko lahat kasi hindi naman ako stay-at-home mom. Pero, I make sure that there is a balance ng time between work and family. Ganon. Pero kahit na ganon, na talagang effort na talaga ako, o kaya isang buong maghapon ko siyang kasama kahit wala kami ginagawa, or yung mga ganon, may maririnig pa rin ako na, you don't have time for me. May ganon pa rin. Sabi ko sa'yo, dudukutin mo talaga yung mata ng anak mo eh. So, ibig sabihin, parang, kung ako nga na nandito lang hindi ko kailangan ng CCTV. Alam mo yon, lahat ng pagkakataon na pwedeng kasama ko sila. Kaya minsan mahirap kami imbitahan sa party kasi 4 kami agad. Alam mo yon. Nakatumbas talaga isang bus ng mga estudyante nagpi-field trip. Totoo, kasi nga 15 kilos a day ang nila of rice, ang kaya nilang tirahin. So parang kung imbitahan mo kami, dapat, lalo na ngayon maliliit pa sila nasa mindset nung mag-iimbita na malaki ang posibilidad na pag hindi sinama yung mga anak or hindi invited, hindi na pupunta yung magulang. So, by 2, kami magulang, or ako, by 1, take 3. Diba? May kasamang tatay at 2 anak. So, ganon kami. Pero kahit na nga ganun kami, may maririnig pa rin ako paminsan-minsan na, you promise, ganitetsua, pero ganitetsua, hindi ka naman dumating. O kaya, you promise na, na tutulungan mo ako sa ganito at dadating ka sa ganitong oras, pero hindi ka dumating. So parang, may mga times na parang gusto mo siyang sabunutan kasi alam mo naman talagang in-effort mo. Alam mo yon. pero, ang point ko lang, Karen, parang, you're doing a good job. Yung ginagawa mo para sa pamilya mo, para mabigay yung pangangailangan nila, ay sobrang good yun. 'Di ba? Yes. Even if it means sacrificing time, actual na makapiling, makasama, ganun. Very good yan. Walang magka-question sa iyong pagiging mother. Ang point ko lang, kahit na nandito ka, may mga ganyan pa rin. O di okay na yun, nasa malayo ka, pero ang ganda naman ng kitaan mo. 'Di ba? Bongga naman yung pangangailangan na maibibigay mo. Yes. 'Di ba? So, feeling ko ganun may ganyan talaga bata So, kahit na wala ka o nandyan, may reklamo. So, sinasabi ko lang ito kasi ako mismo nandito. Pero may reklamo pa din. So kung halimbawa magreklamo sa'yo, parang wag na masyadong sumama ang loob. Eventually, they will grow up and then they will understand. 'Di ba na, kaya naman pala, o di, wala nga akong nanay at tatay na nakasama't kapiling, pero sa akin ang pinakamagandang rubber shoes. 'Di ba? Mindset ba? Naamoy balikbayan box. Correct, 'di ba? Mga ganun. Kasi galing sa Stitz. Sa truth. Ganyan. Ewan ko, ganun, dun mo lang tingnan sa aspetong yun. POV, and if you're not the only OFW mom, Yes, napakarami po ninyo na tinitiis yun, pero okay lang. Si partner. Ako, diba? I used to be a product of an OFW mom. Mahirap for the two of us, for the three of us actually. Para sa tatay ko, ako uniko iho pa ako, tapos so tatlo lang kami sa pamilya technically. 'Di ba? Pero hiwa-hiwalay kami. Bakit kami hiwa-hiwalay? Kasi ako nasa lola ko, yung tatay ko nasa farm, tapos yung mami ko nasa Singapore. That time. So mahirap. Ilang years 'yon? My mom left me when I was 9 years old. Oh, 9 years and old. she went back home when I was 20. Ang tagal. Matagal. Diba? Pero umuwi siya, may in between na pagdating 13 years old, that's the time na nagkasakit ako. Pero
3 weeks lang. So, yun. So, wala talagang bonding moment na nangyari. At saka parang hindi mo na matandaan masyado. Oo, tsaka nasa hospital ako noon, hindi naman kami nagpunta somewhere. Kasi umuwi siya. Kasi may sakit ka. Kasi may sakit ako. Sa bagay, umuwi siya na nagdideliryo kasi wala kang masyadong memory. Yes. So, mahaba talaga. 9 years old. Tapos, nung huli ko nakita yung... 13. Oo. Tapos, 20 years old graduation ko ng college. From hindi tuli to tuli. Or Ganon. hindi tuli to hindi pa rin tuli at 20. So, Huwag kang maingay. ibig sabihin, ang daming nangyari nun from 9 to 20 years old. Correct. And feeling ko darating talaga yung time na, feeling ko lang naman yung mga bata parang may mga rebellious phase sa buhay nila. Na kahit hindi ka naman inaano ng mga magulang mo, nagrebelde ka. Yung may walk out ka sa labas ng bahay, nagdadabog ka, matutulog ka sa bahay ng mga kaibigan mo. Kunyari maglalayas ka. May mga ganong attempt ka. Nandun lang naman sa kapitbahay, kunwari. Ganon. Oo. Tapos, alam mo, totoo yun, wala namang ginagawang masama sa iyo yung mga magulang mo, pero masama ang tingin mo sa kanila. Tapos, nagrebelde ka kasi mas feeling mo, mas naiintindihan ka ng mga kaibigan mo. Kesa sila. Oo, may ganon. So, either nandyan yung nanay mo or wala, may ganong face yung mga kabataan. Correct. Pero there was a point na nagkaroon ako ng deeper appreciation for my mom kasi naintindihan ko yung hirap na pinagdaanan niya. Hindi ako naging OFW, pero naintindihan ko yun nung lumaki na ako na kung nahihirapan din pala yung nanay ko. Na nasa ibang bansa. Na nasa ibang bansa. Na malayo sa'yo. Yes, and yung reason, yung purpose, bakit siya nandun sa ibang bansa is actually an intention, good intention para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Hindi naman siya lumayo dahil maglalamierda siya. Trip niya lang, di ba? Trip ko lang magpa-picture sa Merlion. Correct. Gusto ko araw-araw kumakain ako ng laksa. Ganon. Gusto ko araw-araw. Ng isaw, may isaw. Basta, yung mga ganun. Diba? Naintindihan ko na ang intention niya bakit siya umalis ay para masustain yung mga pangangailangan ko. Ng pamilya. So, ang sinasabi natin dito, Mami Karen, kung ginagawa mo ito para sa kapakanan ng anak mo, magagalit siya sa'yo at some point kasi hindi niya naiintindihan yon. Diba? May mga sasabihin siyang maganda, hindi maganda tungkol sa'yo kasi hindi niya rin naiintindihan yung sinasabi niya. Pero ito yung sinisigurado ko, darating yung time na pag nagkaroon ng mas malawak na perspective ang anak mo habang siya ay lumalaki, magkakaroon siya ng matinding appreciation sa'yo kahit malayo ka. Correct. Lalong-lalo na pag siya mismo naging magulang. Yes. Mas talagang maiintindihan mo lahat ng mga paghihirap at pangaral ng mga magulang mo na dati hindi mo naiintindihan. Nung Totoo naging magulang yun. ka na, tama pala siya. She Totoo was yun. right all along, 'di ba? So yun. Nakaka-miss lang din talaga, 'di ba? Hirap na hirap siya talaga. Itong si Karen, ikaw mismo Karen, hirap na hirap ka talaga. Pero pasasaan pat dadaloy din ng ligaya. Kailan nag-decide yung mom mo na parang to say for good? Oo, nung nakagraduate ka na. Nung nakagraduate na ako kasi feeling niya wala na akong responsibility. Oo. Anak, malaki ka na, kaya mo na buhay mo, ha? Dapat kaya mo na. Oo. Ganun. So dumating din naman yung time na titigil din. Na babalik ka rin sa anak mo at magkakapiling kayo. Tama. Yun basta ang importante issues, kung gusto nyo mas mapabilis, 'di ba? Dahil hindi lang ikaw, kundi pati yung asawa mo, 'di ba? Dalawa kayo. So dalawa kayong double income, 'di ba? Na sa ibang bansa. Ganun. Correct. So kung gusto mo mas mapabilis ang pag-uwi, mas stricto kayo sa finances kung paano nyo hahawakan. Huwag kayong basta padala ng padala dun sa mga kamag-anak na hindi kayo sure kung wala naman silang pakinabang. Correct. Hindi, tsaka hindi kayo sure kung tinatayo talaga yung pinapatay yung bahay kuno-kuno. Di ba? Mga ganun. So, aayusin nyo yan para mas mabilis kayong makauwi. Di ba? Totoo yun. Yung halimbawa, yung experience ni Nicole sa kanyang anak na si Princess. Di ba? Yung mga oras na sumasagot siya sa'yo. Yun yung moment na hindi rin alam nung bata yung sinasabi niya eh. Maaaring nakopya niya lang kasi yun. Napanood niya sa TV or nakuha niya somewhere yung ganong klase ng behavior. Alam mo kung saan napanood. Minsan sumasagot-sagot. Correct. Alam mo kung saan niya napanood yan, ramdam ko talaga. Alam mo yung mga Darman videos. Doon sa mga Darman videos, madaming mga parents ang alam yan eh. Mga videos yan ang tinuturo niya talaga mga life lessons. Kaya lang para makaturo ng lessons, meron
dapat alam mo din yung mga maling behavior. Oo, correct. Gano'n. Doon nila nakukuha. Hindi nila napipick up yung ibang lesson. Napipick up nila yung sama ng ugali ng mga bata. Cool yun Lalo na kung halimbawa ganun, ka-age nila. So may gano'n na parang ka-age ko to, tas gano'n umasta sa nanay. Pero ang point nung video is hindi ka dapat mag-ganon. Hindi ka dapat magsinungaling sa parents kasi ito yung mga mangyayari. Pero yung mga yung pinapakita na kunwari sakit-sakitan para hindi pumunta sa classroom. 'Di ba? Yung mga ganon. Memorize na natin yung mga ganyan. Tama ka dun sa sinabi mo na maaaring they don't actually mean every single word na sinabi nilang medyo masakit. Correct. Wala ka namang oras para sa akin. Yan, ganun. Maaring na copy niya lang yun. Maaring, at some point, totoo din naman. Maaring din totoo. Pero tayo mga magulang, minsan wag nating, hindi naman hindi seryosohin. Kumbaga, wag na lang tayong masaktan ng loob, panghinaan ng loob na grabe, nakaka-guilty naman yung sinabi sa akin ng anak ko. Correct. Kung alam mo naman sa sarili mo, hindi mo naman talaga ginagawa or wala kang intensyon na to abandon your kid. At saka alam mo naman yan sa sarili mo kung talagang inaalagaan mo naman. May mga lapses lang talaga. Tulad kahapon online class. So nandito sila sa office. Ano naman sa mga bitaw na mga anak mo. Ang oras natin tanghali na. So bago mag-umpisa yung tambalan, sabi ko, did you guys eat before you left the house? Yes, we ate. So, syempre pag nagtambalan, dire-diretso na to hanggang 2:00, partner. So, bumalik ako sa kanila 2:30 na. Hindi ba pala sila kumain? Ay, literal talaga, kahit sinong anak magagalit sa'yo. Sabi ko sa'yo, yung pagsumbat nila, hindi ko sila pinakain, wagas na akala mo hindi malaki yung tiyan niya. Alam mo? Yung akala mo ginutom ng isang linggo. Diba? Pero hindi nila sasama yung loob ko. Medyo mali din naman ako sa part na yon, diba? Kung nga naman. Pambihira. This portion was brought to you by diba? So, medyo mali din naman talaga ako sa part na Kaya lang, kasi bago ako pumasok dito, dire-diretso na kasi yun eh. Ayoko na ng ang dami busog daw sila. Ang daming, dyan sa office ko, partner, ang daming lang makukot-kot. Pagbalik ko nga yung opisina, ang daming nakakalat na mga yung mga binuksan nila, mga cookies. So, technically, ibig sabihin, hindi ka naman parang gutom na gutom. Ngayon, partner, kailangan ko umalis na mas maaga. Paano? Ang sumbong ay Mom did not feed us. Ang masama niya, nakakagulat niyan, yung ipinost pa. Hindi niya pa kaya mag-post. Ako ba may control ng social media niya. Pero ibig sabihin, yung sinumbong niya sa tatay niya, tapos bago pa kami nakakain, may mga pinuntahan pa kami. So, kumbaga, early dinner na siya. Talagang yung tatay niya nga, sabi niya ng tatay niya parang, oo na, princess, gets na namin ulit-ulit. Kasi parang ulit-ulit na parang, Mom did not feed us. Parang gano'n. Ako na lang mainit. Ayoko na lang patulan. Pero, totoo kung if it is one of those days na medyo may hormonal imbalance ako o kaya nag-e-expect ako ng check-in na hindi dumating, gano'n. Iinit din ang ulo ko. Sasabihin ko talaga sa kanya, talaga ha? Parang ang liit ng tiyan mo para magreklamo ka ng ganyan. Ikaw, tumigil-tigil ka yung mga mo ha. Stapler ko yan. Diba? Yung nanay na mainit ang ulo. Correct, diba? Pero hindi rin ako magugulat sa sarili ko kung may mga araw na ganun ako kasi minsan may mga pitik din ako kasi kaya yun yung una kong sinabi kay Karen na ako nga nandito ako ako nga nandito sa booth, ang office ko 6 steps away, diba? Pwede ko talaga silang na-check pero alam mo yun, ibig sabihin may sasabihin at may sasabihin. Nasa sayo na lang, Karen, kung paano mo iti-take yun. Diba? Tama si Porter doon sa sinabi niya na, okay, pwede kasing hindi napanood nila, or hindi nila, they don't mean it that way. Parang hindi nila ganun. naisip yung yung intensity nung sasabihin nila. Correct. Because feeling nila cool siguro, ganun. Kasi ako naalala ko may mga times na sinabi kong sa nanay ko na parang mas mabuti palang alagaan mo yung hindi mo anak, ganun, kaysa sa tunay mong anak. Oo. Bakit mo nasabi yun? Panood mo si Claudine Barreto sa pelikulang anak. Ayun naman talaga yung mga linyahan niya diba? Mga ganun. So medyo na-guilty yung nanay ko na sumama din yung loob ko, sa loob niya. Pero na-realize ko later on in life na parang, hindi naman pala dapat gano'n. So, ang kwento ni Karen ay actually lesson for for the kids, for the children na naiwan dito sa Pilipinas kung ang mga magulang nila ay nasa ibang bansa. Tama. Wag tayong magalit sa kanila kasi hindi naman masama yung intensyon ng pag-alis nila Correct. Para sa ikabubuti natin 'yon. 'Di ba? Hindi naman tayo basta iniwan na lang ng gano'n. Make sure iniwan tayo sa mabuting kamay din. Pwedeng sa mga tita, sa mga kapatid, 'di ba? Sa mga extended families natin. Tsaka hindi naman iwanan literal na bahala ka sa buhay mo, walang mag-aalaga sa'yo. Correct. Hindi naman ganun 'Di ba?
huwag na tayong lumayo, hindi ako OFW. Minsan may mga ganun pa, parang yung parang feeling na napabayaan. Alam mo, kahapon, sabi ko kasi kahapon, mainit-init pa. Talaga naman, na parang, Mom did not feed us. Gusto ko sabihin, kahapon lang nag-samgyup tayo. Nakaapat ka ngang bowl, di ba? So, meron at meron. So, but there are, siguro nung sinulat to ni Karen, baka ito yung emo moment, ganyan. May mga ganun kasi talaga mga pagkakataon eh. And that doesn't make you a bad mother. It makes you a person. It makes you a human being. 'Di ba? Na nakakaramdam ka ng ganyan. It is a good indication that you love your child. Kasi may paki ka pa. 'Di ba? Kasi kung wala ka naman talagang paki, hindi mo na sila padadalhan. Totoo. Tsaka, umalis ka ng ibang bansa, nandun ka lang. Tsaka hindi mo na concern yung sa tablet ko na lang sila nahahawakan. Wala ka ng ganung drama-ness. 'Di ba? Totoo 'yun. So don't feel guilty kung hindi mo man nabibigyan ng physical na atensyon ang mga anak mo kasi you know in your heart, 'di ba, and that in spirit na nandun yung pag-aaruga mo sa mga anak mo. Correct. 'Di ba? Mabuti kang nanay. Huwag kang mag-guilty. Makakarinig ka ng hindi maganda, pwedeng sa mga kamag-anak or mismong sa mga anak mo. Yeah. Kasi pwedeng naramdaman naman talaga nila 'yon, pero hindi pa sila aware sa totoong nangyayari or narinig nila somewhere yung ganong klase ng statement. 'Di ba? Ano lang 'yon, phase na pinagdaanan ng anak mo. Correct. Di tsaka pag naging magulang, magigets mo na. Ma-appreciate ka nila for sure. Ano ba yung in time. pangaral ng magulang mo na nung naging magulang ka na rin, nasabi mong, ay, oo nga pala, no, tama pala yung nanay ko. Marami. Sa sobrang dami, ayoko nang isipin. Kasi may ganun na parang naintindihan mo nung naging magulang ka na rin. Oo, ano ba, ako for example, ito. Merong yung 'di ba na kwento ko. I-podcast na natin 'to bilang lagi ka naman nakikinig sa podcast natin. So, merong ilang beses ko na naikwento yung nanay ko na sa sobrang dami ng loans, ang natitira sa kanyang bank account ay mga 200 pesos na lang.